Isabay-sabay po nating basahin sa Ehipto. Kabag-abag ang mga mapaghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsasagawa ng panukala, ngunit hindi mula sa akin, na nakikipagkasundo, ngunit hindi sa aking espiritu, upang sila'y makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Na pumupunta na lumulusong sa Ehipto na hindi humihingi ng payo upang mapakanlong sa pag-iingat ng paraon at manirahan sa ilalim ng Ehipto. Kaya't ang pag-iingat ng Faraon ay magiging inyong kahiyan, at ang tirahan sa lilim ng Ehipto ay inyong pagkapahiya. Amen. Manalangin tayo sa Panginoon. Amen. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, O Diyos, sa aming binasa, O Panginoon, at kami po ay naririto, Panginoon, hindi po, O Diyos, sa aming mga karunungan, sa aming mga emosyon, Panginoon, kundi tulungan mo kami, O Diyos, na manahan, Panginoon, sa iyong katwiran at karunungan lamang, O Diyos. Bigyan mo po kami, Panginoon, at tulungan mo, Diyos, na bigyan ng pag-unawa at pagkakumbaba, O Diyos, sa bawat salita na iyong ihayag, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng pagkakaisa sa bawat pakikinig, pananalangin, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na gawin ang naisin mo, O Diyos, sa aming buhay, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na maayos, Panginoon, at sa aming gagawin, Panginoon, sa iyong araw na ito, O Diyos, sa iyong paghahayag ng salita mo, ay kami mabigyan ng kalakasan, O Diyos, Panginoon, at nawala ang mga ulap, Panginoon, na tatakip, Panginoon, sa kasikatan ng araw, kundi makita namin ang liwanag sa aming kalakaran, O Diyos, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig mo, Panginoon, at kabutihan mo sa araw na ito. Ikaw po, Panginoon, lamang, O Diyos, ang mapurihan, Panginoon, ang maluwalhati, O Diyos, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At buksan din po natin ang ating mga Biblia sa Lucas chapter 18, verse 9 to 14. Sa Luke chapter 18, verse 19 to 14. 9 to 14 po. Sorry po. 9 to 14. Verse 9 to 14. Amen. Basahin po natin sabay-sabay. Talinhaga ng Pariseyo at ang maniningil na buwis. Isinalaysay rin niya ang talinghagang ito sa ilan na nagtitiwala sa kanilang sarili, na sila'y matutuwid at hinahamak ang iba. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Fariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Fariseyo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Subalit, ang maniningil ng buwis
na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib, na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, nananaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap sa halip ng isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang magpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Salamat po sa mga salita ng Diyos. At dumako na rin po tayo sa ating mga himno. Amen. Amen. So sa ating pong pagpapatuloy ay aawit tayo ng mga himno na naghahayag ng kadakilaan at mga ginawa po ng ating Panginoon. So ang ating pong unang aawitin ay pinamagatang All Creatures of Our God and King. All creatures of our God and King, lift up your voice with us, sing. Oh, praise Him, hallelujah. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with sulphur gleam. Oh, praise Him. Oh, praise Him.
sa ating pagpapatuloy, awitin po natin itong bagong kanta. At so, dalawang ulit natin, kakantahin yung verse 1 para magkaroon po kayo ng ideya kung paano ito kantahin. So, ang pamagat po is, whatever God ordains is right. Ibig sabihin, sa lahat ng ginawa, ginagawa, at pinahintulutan ng Panginoon, yon ay tama. Sabi nga sa salita ng Panginoon, the will of God is good, pleasing, and perfect. So atin po nihahayag at papasalamatan yung security na meron po tayo doon. So we will sing this song together. Sing verse 1. Whatever God ordains is right, His holy will abide in. I will be still whatever He does, and follow where He guided. He is my God, though dark my road. He holds me there, I shall not fall. And so to Him I live it all, and so to Him I live it all. One more time, sing verse 1. Whatever my God ordains is right, His holy will abide there. I will be still whatever He does, and follow where He guided. He is my God, though dark my road. He holds me there, I shall not fall. And so to Him I live it all, and so to Him I live it all. Sing verse 2. Whatever my God ordains is right, He never will deceive me. He leads me by the proper path. I know He will not leave me. I take content what He has said. His hand can turn my griefs away, and patiently I wait His day, and patiently I wait His day. Sing verse 3. Whatever my God ordains is right, though now this cup is drinking, may bitter seem to my faint heart, I take it all unshrinking. My God is true, each morning new, sweet comfort yet shall fill my heart, and pain and sorrow shall depart, and pain and sorrow shall depart. Sing the last verse. Whatever my God ordains is right, here shall my stand be taken. Though sorrow, need, or death be mine, yet I am not forsaken. My Father's care is round me there. He holds me that I shall not fall. And so to Him I live it all, and so to Him I live it all. My Father's care
So we praise God sa mga awitin na nagpaalala sa atin na tayo'y mga nilikha upang sambahin ng Panginoon at nakakatuwang isipin po no na ihayag na lahat ng ginawa ng Panginoon ay tama no at perpekto. So lagi lang po tayong magtiwala sa Kanya. At sa pagpapatuloy ng ating samba sa Panginoon at pasasalamat, tayo ay magbigay ng ating handog. Meron pong box dyan sa likod at ayon sa pagpapalang ipinagkalob ng Panginoon sa atin at kagalakan ay ibigay natin ang ating pasasalamat sa lahat ng ating natanggap sa ating Panginoon. So pwede rin po mag-send dyan sa online. Meron tayong GCash account. You can also send your giving. So tayo ay manalangin muna bilang pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang ipinagkaloob. Panginoon, pinupuri ka namin at sa araw na ito ay nandito kami. Ikaw ang nag-sustain sa bawat isa. Ikaw ang nagpanatili sa bawat isa. Salamat Lord sa lahat ng aming abudansya. Even Lord sa kakulangan ay pinapasalamatan namin iyon lahat sa iyo Panginoon ayon sa iyong kalooban. Na Lord, nandoon ang pagtitiwala at nandoon Lord yung kaligayahan na bagaman may pinagdadaanan, bagaman may tagumpay sa buhay ng bawat isa, ay amin na unawaan ng lahat ng iyon ay mula sa iyo, Panginoon. At nararapat lang na ikaw ay pasalamatan. I-bless mo po, Lord, itong mga finances na to at patuloy mong gabayan ang iglesia na ito na gamitin yung mga resources na ito upang pagtulong sa mga kapatid at sa kung anuman ang ikakalago ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Happy Lord's Day and welcome po sa His community. And ako po ay nagagalak na makita po kayo muli. No? It's good to be back. Galing po kasi ako ng Surigao. And so by the grace of God, may mga inaayos siya. And Lord willing, makasama ko po sila ulit. Okay? So ako po ay humihingi na po ng pahintulot muli sa inyo. Ako po ay babalik doon. Sabay ganun eh. But anyway, happy Lord's Day. And so let us continue with the Word of God. Atin pong buksan ang Kanyang salita sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral sa mga gawa. Chapter 12. So last time, wala tayong morning service gawa ng bagyo and na-cancel po yung flight namin and we had our evening devotional at that time. So pagpapatuloy natin yun mamaya sa ating evening service. But for this morning, we will continue studying the Word of God in chapter 12 ng mga gawa, verses 20 hanggang 25. Verse 20 hanggang verse 25. Now, habang inahanap nyo po yun, ito pong nangyari dito sa parte na ito is actually hindi po kasunod nung nangyari na binasa natin sa verses 6 hanggang verse 19, na kung saan pinalaya po ng anghel si Pedro. Etong mangyayari na to, nababasahin natin again, hindi po to yung tamang order. Hindi po ito yung chronological na pagkakasunod. So, kailan nangyari itong isinasalaysay na babasahin natin ngayon? Ito po ay nangyari, kung matatandaan nyo po, sa chapter 11, verse 24. Ano ba nangyari sa chapter 11, verse 24? Basahin natin, sapagkat siya'y mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo. Sino to? Si Barnabas. Okay? Nung pinadala si Barnabas sa Antioquia. Tatandaan niyo po yon? No? At sabi diyan sa verse 24 ng chapter 11, at ng pananampalataya at napakaraming tao ang idinagdag sa Panginoon. Okay? So, pagkatapos po nito, dun po nangyari yung babasahin natin sa chapter 12. Okay? Now, bakit po ganun na nangyari? Bakit hindi sinunod ni Lucas yung tamang pagkakasunod ng salaysay? Now, dahil po merong ibang dahilan. Ang dahilan po na iyon ay ipapakita sa atin yung patuloy na paglago ng iglesia. Isinaayos ko, kumbaga, no? Parang ikaw kung nagsusulat ka, no? Ipapakita mo ngayon yung paglago ng iglesia dahil starting from chapter 12,
verse 20 hanggang 25, to chapter 13 onwards. Doon na po natin makikita ang pagsisimula ng missionary journey ni Pablo, na kung saan patuloy po na lumago ang salita ng Diyos at ang iglesia ay marami pong iglesia ang napanganak. Naintindihan niyo po? So yun po yung purpose. Now, let us stand up bilang pagbibigay pugay sa salita ng Panginoon as we read the Word of God together. From chapter 12, verse 20 hanggang 25. Let us read. Noon ay galit na galit si Herodes sa mga taga-Tiro at taga-Sidon, kaya't sila ay nagkaisang pumaroon sa kanya. At nang mahikayat na nila si Blasto, na katiwala ng hari, ay kanilang ipinakiusap ang pagkakasundo, sapagkat ang lupain nila ay umaasa sa lupain ng hari para sa pagkain. Sa isang takdang araw ay sinuot ni Herodes ang damit hari at nakaupo sa trono at sa kanila'y nagtalumpati. Ang taong bayan ay nagsisigaw, tinig ng Diyos at hindi tinig ng tao. Agad siyang sinakta ng isang anghel ng Panginoon, sapagkat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Siya'y kinain ng mga uod at namatay. Ngunit ang salita ng Diyos ay patuloy na lumago at lumaganap. At nagbalik galing sa Jerusalem sina Bernabe at Saulo nang magampanan na nila ang kanilang paglilingkod sa kanila. At kanilang isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Kayo'y magsiupo na muli. Now, I think most of us ay lagi pong gumagamit ng mobile, no? Yung cellphone. And I think most of the time, tayo po ay nag-scroll. Tama po? No? Nakita na po ba kayo ng mga videos na kung saan usually mga boxing or UFC, tapos yung, di ba bago yung labanan talaga ng araw, meron niya silang, yung face-off na tinatawag, tapos magpapayabangan sila, no? Tapos yung iba, mayabang. Tapos kung sino pa yung mayabang, usually sila pa yung natatalo. Nakakita na po kayo ng mga ganon. Or even, narinig nyo na po ba yung sinabi ng engineer ng gumawa po ng Titanic? Sabi po ng engineer, I think pangalan niya is, hindi ko pala nilagay. Sabi niya, kahit ang Diyos ay hindi kayang palubugin yung Titanic. Narinig niyo na po ba yun? Pero ano po nangyari sa Titanic? Lumubog. At siguro, kilala niyo po si John Lennon. Beatles po, di ba? Alam niyo po ba yung popular na sinabi ni John Lennon during his interview or their interview noong March 1966? Anong sabi ni John Lennon? We are more popular than Jesus. Sabi ni John Lennon. Pero ngayon, ano po nangyari sa kanila? No? Although they are still popular, no? Kasi sa mga kanta nila. Pero hindi sila nanatili, kumbaga. Now, ano po yung mga pinapakita at mga sinabi ko pong example sa inyo? Yun po yung mga halimbawa ng mga pagmamalaki. No? Yun po yung mga halimbawa ng pagmamalaki. At katulad ng ating binasa kanina, yung si Haring Herodes, nakita natin ang kanyang pagmamalaki. At nakita din natin kung paano siya ibinaba ng Panginoon. So, sa ating pag-aaral po ngayon, inahayag po ng salita ng Diyos na meron lang nag-iisa na nasa itaas. Meron lang nag-iisa na nararapat na itaas. At meron lang nag-iisa na nagahari sa lahat. So sa ating pagpapatuloy, tingnan natin ang salita ng Panginoon kung anong ituturo nito sa atin. In verse 20, sinabi po dyan, noon ay galit na galit si Herodes sa mga taga-Tiro at taga-Sidon. Na kung matatandaan niyo po yung mapa, yung Tyre or Sidon ay hindi po sakop ng Israel. No, hindi po sila syudad sa Israel. But sila po ay nasa parang norte, no? Nasa itaas. At sila po ay merong, hindi po sila sakop ng paghahari ni Herodes. Pero hindi sinalaysay yung dahilan kung bakit galit na galit si Herodes sa mga taga-Tiro at Sidon. Parang biglaan lang ito sinulat ni Lucas, di po ba? No? Pero,
Itong nangyari po during this time, tinigil po ni Herodes yung pangangalakal or yung trading na ginagawa, yung negosyo kumbaga ng mga taga-Tiro at Sidon sa Judea, no? At dahil po diyan, ang dahilan po is sabi nga dito, galit na galit. At kung titingnan natin yung Greek word nito, nagkaroon po ng hostile na pag-iisip si Herodes. Nang ibig sabihin na siya ay may pagnanais na makipaglaban or kumbaga gerahin sila. Parang ganun po yung galit ni Herodes. Now, hindi natin alam kung bakit siya ganun kagalit. Pero titingnan natin yung naging reaksyon ng mga taga-Tiro at Sidon. Sinabi dyan sa verse 20, kaya't sila'y nagkaisang pumaroon sa kanya at nang mahikayat na nila si Blasto, nakatiwala ng hari, ay kanilang ipinakiusap ang pagkakasundo. No? So, dito natin makikita na ang ginawa nila is, ang layunin nila ay makipagsundo. At gumamit sila ng isang tao na makakatulong sa kanila. At sino yon? Si Blasto. Bakit? Sino ba si Blasto? Siya ay ang katiwala ng hari. Now, ito pong katiwala ng hari ay, kumbaga yung pinagkakatiwalaan talaga, trusted person ng mga tao na may mataas na katungkulan sa government. Meron pa nga siyang translation from the Greek word, the one over the bedroom. Ibig sabihin, yung tao na nandun sa bedroom. Ibig sabihin, pagpapakita ng sobrang trust nung official doon sa katiwala. So yun, nakipag-usap sila kay Blasto na kumbaga kumatawan sa kanila upang makipagsundo kay Herodes. Bakit? So sinabi niya sa verse 20, sapagkat ang lupain nila'y umaasa sa lupain ng hari para sa pagkain. Yun pala yung dahilan. Naunawaan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon ang kanilang pangangailangan. So hindi na sila nagmalaki, bagko sila po ay nagpakumbaba at ginawa nilang ang lahat ng makakaya nila para magkaroon po ng pagbabati. Now, hindi man sinabi dyan, pero kung babasahin natin sa verse 21, merong sinalaysay si Lucas na sinabi sa verse 21 sa isang itinakdang araw. So bigla niyang sinabi to, and we can assume na naging okay na po yung relationship ng mga taga-Tiro at Sidon kay Haring Herodes. Now, tingnan niyo po yung verse 21. Okay, sinabi diyan sa verse 21, sa isang tinakdang araw. Ano tong takdang araw na ito? Ito po, ayon kay Josephus. Now, si Josephus po ay isa sa kilala or tanyag po na historian during this time. Naabutan niya pa po yung mga apostol. Okay? So, kumbaga, he is one of the reliable person na atin pong pwedeng pagkunan ng kanyang mga record or sinulat ng accurate na nangyari sa history during that time na buhay pa po ang mga apostol. Na ito po yung sabi ni Josephus, itong tinakdang araw na ito ay kapistahan sa pagbibigay karangalan sa emperor. So during the time of the yung paghahari ng Roman Empire, meron po pala sila yung bawat parang syudad na nasakop. Meron silang pagbibigay pugay sa emperor. Meron silang araw na itinakda for that. Now, ano yung mga activity na ginagawa nila during this time? Meron po mga palaro. No? Mga ganun po mga ginagawa nila. Now, sinabi sa verse 21, isinuot ni Herodes ang damit hari at naupo sa trono at sa kanila'y nagtalumpati. Now, again, ayon kay Josephus, ito daw yung sinuot ni Herod dito ay gawa daw po sa silver. Yung maliliit na mga na silver. Tapos, kapag nasinagan daw ng araw, kumikinang. Mas nagliliwanag, no? Kapag nasisikatan ng sikat ng araw. At dahil doon, yung mga tao daw, mas na-hype sila, no? Na mas purihin pa si Herod. No? Sabi ni Josephus. At yung sinabi dyan na naupo sa trono, hindi po ito patungkol sa trono ng hari. But, during the time ng festival or yung kapistahan na to, yung celebration nila, syempre meron yung mga palaro, di ba? Meron pong parang upuan doon na nakataas talaga at doon tatayo or uupo yung parang namumuno sa lugar na yon at doon magbibigay ng talumpati. So doon po nagtumayo, doon po umupo at nagbigay ng talumpati si Herodes. Now, tingnan natin ano nangyari in verse 22. In verse 22, sabi dyan, ang taong bayan ay nagsisigaw.
tinig ng Diyos at hindi ng tao. Now, I would like to be honest with you, no? Sa pagbasa ko nito nung una, akala ko, parang hinihingi nila, gusto namin yung tinig ng Diyos, hindi tinig ng tao. But hindi pala ganon ang ibig sabihin nito. But ang ibig sabihin nito, inihahayag ng mga tao na yung tinig daw ni Herodes na naririnig nila ay tinig ng Diyos at hindi tinig ng tao. And again, I will go back to Josephus. Sabi ni Josephus, ganito yung parang pinakamalapit na mga words na binanggit ng mga tao nung time na yon. Ito, makinig po kayo. Sabi ng mga tao, maawa ka sa amin. Hanggang ngayon, nirerespeto ka namin bilang tao. Mula ngayon, nakikilala ka namin bilang isang bagay na higit pa sa mortal na tao. So, ibig sabihin, tinataas ng mga tao si Herodes, na, yun nga, sabi nila, simula ngayong araw na ito, no? Kino-consider ka na namin na Diyos. Kaya yun ang sinulat ni Lucas. Okay? Now, ito pong ginagawa ng mga taong ito ay tinatawag po natin na blasphemy. Or sa Tagalog, paglalapastangan. Why? Kasi, kino-consider nila na si Herod ay isang Diyos. That is blasphemy. No? At maaring pong mga hentil lamang yung nagsasalita nito. At most probably, yung mga taga-Sidon at taga-Tiro at taga-Sidon din ay nandito. Kasi kung titingnan natin yung connection, di ba? Sinali ni Lucas yung taga-Tiro at Sidon and then suddenly, itong pangyayari na ito. At hindi po ito magagawa ng mga Hudyo. Bakit? Kasi alam po ng mga Hudyo na kasalanan ang paglalapastangan, yung blasphemy. No? Pero ano pong nangyari pagkatapos nun? Verse 23. Agad siyang sinaktan ng isang anghel ng Panginoon. Siya'y kinain ng mga uod at namatay. No, again, let me go back to Josephus. Sabi ni Josephus, isang matinding sakit ang dumapo sa kanyang tiyan at nagsimula sa pinakamarahas na paraan. At nang siya ay medyo pagod na, sa sakit sa kanyang tiyan sa loob ng 5 araw, siya ay umalis sa buhay na ito sa ika-54. Hindi ko alam Tagalog. 54 na taon ng kanyang edad at sa ika-7 taon ng kanyang paghahari. So you see, very accurate, no, yung record ni Josephus. Kung babasahin niyo yung verse 23, hindi po namatay agad si Herod at this time. No. But during, simula ng araw na to, for 5 days, naghirap po si Herod na sakit sa tiyan. No? O bakit sakit sa tiyan? No? Ito po palang sakit na ito, in this time, sa time na ito po ay kinoconsider at tinuturing na kakilakilabot na pagkamatay. Okay? Sa ngayon, parang sakit lang yan sa tiyan. Pero sa time nila, kakilakilabot po yun. Now, if we will go back in the Old Testament, meron din pong isang hari na dumanas ng similar na sakit. If we will go back to 2 Chronicles, chapter 21, verse 15 to, wag niyo na po i-open, 15 to 19, hindi ko lang nasulat kung sino to, pero ito yung sinabi, ikaw mismo, sabi ng Panginoon sa hari na yon, ikaw mismo ay magkakaroon ng malubhang sakit sa bituka. Hanggang sa lumuwa ang iyong bituka araw-araw dahil sa sakit. Okay? Pinag-alab ng Panginoon, laban kay Jeroboam. Si Jeroboam pala to. Jehoram. Ang galit ng mga Filisteo at ng mga taga-Arabia na malapit sa mga taga-Ethiopia. Sila'y dumating laban sa Juda at sinalakay ito. Dinala ang lahat ng pag-aari ng natagpuan sa bahay ng hari, pati ang mga anak niya at ang kanyang mga asawa, kaya't walang naiwang anak sa kanya, maliban kay Jehoahaz, na bunso niyang anak. Pagkatapos ng lahat ito, sinaktan siya ng Panginoon sa kanyang bituka ng sakit na walang lunas. No? Sa paglakad ng panahon, sa katapusan ng 2 taon ng kanyang bituka ay lumabas dahil sa kanyang sakit. At siya'y namatay sa matinding paghihirap. Ang kanyang mamamayan ay hindi gumawa ng apoy para sa kanyang karangalan, gaya ng apoy na ginagawa para sa kanyang mga ninuno. So, if you remember in our Bible study, napag-aralan na natin to si King Jehoram. Okay? So, it's the same na nangyari sa haring ito, ang nangyari din kay Haring Herod.
Now, kung tatandaan nyo po, di ba sinabi dyan sa verse 23, agad siyang sinaktan ng isang anghel ng Panginoon, di po ba? Now, kung titingnan nyo po dyan sa chapter 12 ng mga Biblia ninyo, in verse 7, ano po ang sabi sa verse 7? At biglang nagpakita ang isang anghel ng Panginoon at tumanglaw ang isang liwanag sa kulungan, tinapik niya si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising at sinabi, bumangon kang madali at nalaglag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Now, in the same chapter, the same angel of God ang tumapik kay Pedro. Pero yon ay para iligtas si Pedro. And it's the same thing na tumapik kay Herod. But hindi para siya iligtas, bagkus para siya ay hatulan. Now, bakit po ito pinapakita sa atin ng Panginoon? Ito po ay pagpapakita na ito ay gawa ng Diyos. Yung sakit niya sa tiyan, na hindi lang po nagkaroon lang siya ng sakit sa tiyan, ito ay galing sa Diyos. At yung anghel na tumapik sa kanya ay mula sa Diyos, gaya nung anghel na tumapik kay Pedro. So makita natin the authenticity na ang nangyari kay Herod ay gawa po ng Diyos. Now, sa pagpapatuloy natin sa verse 23, bakit po ito nangyari kay Herod? No, wala naman siyang ginagawa. Yung mga tao lang naman yung nagsasabi ng yon. Pero kung pagpapatuloy natin ang pagbabasa, ano pong ginawa ni Herod? Sapagkat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Ibig sabihin, malugod na tinanggap ni Herod yung pagtataas sa kanya ng mga tao. Now, si Herod po, kung iisipin niyo po, siya po ay hindi hentil. Ba't kayo napatingin bigla? Si Herod po ay isang Hudyo. Ibig sabihin, nalalaman niya na kasalanan ang blasphemy. Kasalanan ng paglalapastangan sa pangalan ng Panginoon. Ngunit, sa halip na tanggihan, ay malugod niya pong tinanggap ang papuri ng mga tao. No? At sabi nga ni Josephus, again, Josephus, hindi niya sinaway ang mga tao, tinanggihan ang kanilang masasamang pambobola. Grabe yung term ni ano. Or dahil lang sa Tagalog translation. Hindi niya tinanggihan. No? Now, kung makikita po natin, again, in chapter 12, no? Tingnan niyo po yung verse 1 hanggang 3. Kung titingnan niyo sa chapter 12, verse 1 hanggang 3, di ba? Kung matatandaan niyo, pinapasaya at kinukuha ang loob ng mga Hudyo ni Herodes. Kaya nga niya po pinatay si Santiago. At kaya niya hinuli si Pedro. Para sa anong dahilan? Upang matuwa ang mga Hudyo sa kanya. Bakit? Kasi ito yung ginagawa niya bilang kanyang security na mapanatili sa kanya yung posisyon. Naintindihan niyo po yun? So, patuloy niyang piniplease yung mga tao. No? So, dito natin makikita na may ganito na po talagang puso si Herodes para sa kanyang sarili upang itaas ang kanyang sarili. Now, alam niyo po ba, sa panahon po ng Roman period, Roman Empire, ang mga Kaisar, di ba nababasa niyo yung Caesar or Kaisar? I think it's Kaisar no? Or Caesar. Anyway, translation lang naman yon. Yung, for example, ano ba? Caesar, Claudio, mga ganon. Hindi po yun pangalan yung Caesar or Kaisar. But yun ay salita bilang title. Pinakamataas na title. Para bang Haring David. Parang ganon. Sa Roman Empire naman, Kaisar David. Parang ganun po yun. Okay? Inaasahan po ng mga Caesar or Kaisar na hindi tumanggap ang mga paganong hindi naman emperor ng kahit anumang papuri. So kahit po pala yung mga hentil, hindi nila tinatanggap at hindi nila minararapat na magbigay ng papuri sa isang pagano or isang tao na hindi naman siya emperor. Dapat lang talaga, ang pagbibigay ng papuri ay sa emperor lang talaga. So may kita natin, even these Gentiles, kahit itong mga hindi nananampalataya sa Diyos, alam nila yung logic na hindi karapat-dapat na purihin ang hindi naman nasa itaas. Pero ito'y malinaw na sinabi at tinuturo po ng salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin.
Sabi niya sa Isaiah 42:8, ako ang Panginoon, iyon ang aking pangalan, hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian o ang aking mga kapurihan sa mga larawang inanyuan. No? And in Acts 10:25-26, kung matatandaan niyo po, yung nangyari during this time na pagpasok ni Pedro sa bahay ni Cornelius, anong ginawa ni Cornelius? Anong ginawa ni Cornelius? Nagpatira pa, di ba? Sinamba si Pedro. Pero anong sinabi ni Pedro? Tumayo ka, ako man ay tao rin. So Pedro understood, hindi mo ako dapat sambahin. And not only Pedro, pati po yung anghel. Kung babasahin natin sa Revelation chapter 19, verse 9-10, at sinabi ng anghel sa akin, ito po ay si Juan, okay? Sabi ni Juan, at sinabi ng anghel sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyahan sa hapunan ng kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. At pagkatapos na sinabi yun ng anghel, anong naging reaction ni Juan? At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. Ngunit sinabi nung anghel kay Juan, huwag mong gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin na kasama mo at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus. Sa Diyos ka sumamba, sapagat ang patutuo ni Jesus ang espiritu ng propesiya. So parang nagkamali si Juan dito, no? And actually, nangyari po ito ulit in Revelation chapter 22, verse 9. Sabi ni Juan, akong si Juan, ang nakarinig at nakakita ng mga bagay nito, at ng aking marinig at makita, nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay nito. Ngunit, sinabi sa akin, huwag mong gawing iyan, ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid. Ang Diyos ang iyong sambahin. So, makikita natin dito na nagkamali si Juan. At makikita din natin dito na iisa lamang ang dapat sambahin at yon ay ang Diyos lamang. And so, ano nangyari? Verse 24. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagpatuloy na lumago at lumaganap. Namatay na po si Herod at nagpatuloy po ang salita ng Diyos. Ano pong pinapakita ng Panginoon sa atin ngayon? Ito po ay pagpapakita kung sino po ang nasa itaas. Ito ay pagpapakita sa atin kung sino ang dapat itaas. Sino yun? Siya. Siya na ang kalooban na hindi mapipigilan o mahadlangan ninuman. Kasi ang ginawa po ni Herodes, di ba? Hinadlangan niya. Pinatay niya si Santiago, kinulong niya si Pedro, inuusig niya ang mga Kristiyano. Pero ano nangyari? Verse 24? Nagpatuloy. Nagpatuloy na lumago at lumaganap ang salita ng Diyos. At isa lang po ito sa mga halimbawa na patuloy ng paglago at paglaganap ng salita ng Diyos sa kabila po ng pagpipigil ng iba't ibang mga tao. Kung matatandaan nyo sa ating pag-aaral sa Book of Acts, tandaan nyo yung si Pedro at si John before the Sanhedrin, nung pinagaling nila yung lumpong lalaki. Anong sinabi nung Sanhedrin sa kanila, di ba? Huwag nyo nang ipangaral ang pangalan ni Jesus. Pero ano pong sabi ni Pedro? Sapagkat maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. At ano nangyari doon? Patuloy lang na lumaganap ang salita ng Diyos. And pagkatapos nun, kinulong ulit yung mga apostol. Bakit? Dahil nga patuloy silang naghahayag ng salita ng Diyos. Kinulong sila. Pero anong sabi ni Pedro? Sumagot si Pedro at mga apostol. Sabi nila, kailangang sa Diyos kami sumunod sa halip na sa tao. And another, nagpatuloy po at yung time ni Stephen, di ba? Nung pinagbabato si Stephen, yon ay isang tagpo na kung saan inusig ulit ang mga Kristiyano. Pero ano nangyari noon? Ang mga nagkawatak-watak, di ba? Nagkawatak-watak na po yung mga mananampalataya. Pero huminto ba doon? Nahinto ba ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos? Hindi. Bagkus sinabi, ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinapangaral ang salita. No? So, makikita nyo po dito na hindi mahadlangan ang kalooban ng nag-iisa na nasa itaas. And so, verse 25, at nagbalik galing sa Jerusalem sina Bernabe at Saulo nang magampanan na nila ang kanilang paglilingkod at kanilang isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. Now, anong kahalagahan
netong parte na ito sa binasa nating salaysay. By the way, yung ginawa po nila, yung sinasabi po dito na nagampanan nila yung kanilang paglilingkod, ito pa yung time, kung matatandaan niyo po sa chapter 11, di ba, nagkaroon ng famine, di ba? At pinagpadala ng tulong ang mga mananampalataya sa Antioquia ng kanilang mga tulong sa mga mananampalataya sa Judea. Yun po yung mission na binabanggit dito. At ito po yung magsisilbing pahiwatig sa susunod na po na parte ng salaysay. From chapter 13, yun nga po, sabi ko po kanina, dito na po magsisimula ang missionary journey ni Pablo na kung saan lumaganap, patuloy na paglaganap ng salita ng Diyos sa buong mundo. So, we expose the word. Now, let me explain to you, what is the problem? The problem is pride. Yung makikita po natin na problema na nandito sa salita ng Diyos is pride. Yun po yung main issue dito, pagmamayabang. Now, let us go in a practical way. Paano po natin o paano makikita sa ating buhay ang pagmamayabang? There's so many ways. Pero let me focus on this. In verse 20, makikita nyo po doon na yung mga tao ay may kailangan. Di ba? Yung mga taga-Tiro at Sidon. No? Pero, ang kanilang pangailangan, ang naging takbuhan nila ay tao, hindi po ang Diyos. Sa isang banda, ang pagmamalaki or pagmamayabang ay mangyayari kapag ang tao ay nakaasa sa tao. It may be from other people or sa ating sarili. Yan po ay pagmamayabang. Na kung ating titingnan, yung ginawa po ng mga taga-Tiro at Sidon, parang normal lang naman yun kasi kailangan talaga nila makipagbati. Di ba? Kay Haring Herod. Pero lagi niyo pong tandaan, alalahanin natin na ang lahat ay nagmumula po sa Diyos. Alalahanin natin na ang Diyos ang soberanya at ang nagtakda ng lahat. At alalahanin natin na ang kalooban niya po ang masusunod. So yes, maaring tama po ang ginawa nila. Pero yun po ay pagmamalaki dahil their dependence ay nakasalalay po kay Herod. Yung provision ng pagkain na kailangan nila ay nakadepende kay Herod. And actually, it's the same thing na nangyari po sa mga Hudyo. Kung tatandaan po natin, yung binasa ni Tito Bong kanina, yung binasa natin in our Old Testament reading, in Isaiah 30:1-3, ano po yung story na yon? Anong sabi doon? Kahabag-habag ang mga mapaghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsasagawa ng panukala, ngunit hindi mula sa akin. No? Na nakikipagsundo, ngunit hindi sa aking espiritu. Upang sila ay makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan na na lumulusong sa Ehipto, na hindi humihingi ng payo upang manganlong sa pag-iingat ng Faraon at manirahan sa lilim ng Ehipto. Kaya't ang pag-iingat ng Faraon ay magiging inyong kahiyan at ang tirahan sa lilim ng Ehipto ay inyong pagkapahiya. You see, it's the same thing. No, yung security nila nandun sa ibang bansa. At yung mga taga-Tiro at Sidon, ganun din. So, anong pinapakita ng salita ng Diyos, yun po ay pagmamataas. Now, have you ever had or meron po bang mga gawain kayo ngayon na kung saan ang inyong pagtitiwala ay nasa tao? Ang inyong pag-asa ay nasa tao. At alam niyo po ba ano nangyayari kapag ang ating pag-asa ay nasa tao? Ito po ay magre-resulta ng pagtataas ng tao. Di ba ano nangyari sa verse 22? Tinig ng Diyos, hindi ng tao. Sinong tinaas nila? Yung tao. And minsan, most of the time siguro, baka nangyayari din yun sa atin kapag tayo ay nakaasa sa sarili natin. Anong consequence po nun? Anong consequence kapag ang isang tao ay nakaasa sa isang tao? Verse 23, ano nangyari? Namatay si Herod. So, ang consequence po ng pagmamayabang or ang pag-asa natin ay sa tao ay kamatayan.
So ano po ang katotohanan na ating matututunan? Walang makakahigit sa Panginoon. Now, ito pong salitang ito, na walang makakahigit sa Panginoon ay dapat po nating ikatuwa. Bakit? Kasi ito ay pagpapakita na siya po ay Diyos. At walang sino man na makakahigit sa Diyos. Pero dapat din po natin itong ikatakot. Bakit? Lalong-lalo na sa mga tao na hindi sa Kanya. Dahil siya po ang higit sa lahat, ang hindi nasa Kanya ay mapapahamak. Now, in verse 20, makikita nyo doon na nakita ng mga taga-Tiro at taga-Sidon yung pangangailangan nila. At nararapat lang din po na makita natin ang labis natin na pangangailangan sa Diyos. Now in verse 20, yun po yung nakita natin. At dapat maunawaan na hindi tayo maliligtas po sa ating sarili or sa pamagitan ng ibang tao o sa pamagitan ng ibang bagay. Now in terms of salvation, dapat maging malinaw sa atin na hindi nakasalalay sa tao ang ating kaligtasan. At isang pagmamayabang po ang pag-iisip na maliligtas tayo sa pamagitan ng ating mga sarili. At isang pagmamayabang din po na isipin na ang kaligtasan ay nakasalalay po sa ating desisyon. No? Kaya magpakumbaba po tayo at makita natin na ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang po ng Diyos. Now, ano bang ibig sabihin na magpakumbaba? Kasi minsan, iniisip natin ang pagpapakumbaba para tayo ay maligtas ay yung, okay Lord, tatanggapin na kita. At kasabi ko nga lang po kanina, isa pong pagmamalaki na ang kaligtasan ay nakasalalay sa desisyon mo. So what does it mean na magpakumbaba sa Diyos para sa ating kaligtasan? Ito pong kahulugan nun. Makikita natin yon sa example ng magnanakaw po sa krus. Now, let me read to you nung nangyari sa time na yon. In Luke 23:39-43, patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako. So, ito yung time na nakapako po ang Panginoong Yesus kasama yung dalawang kriminal. Sabi ng isang kriminal, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Subalit sinaway siya ng isa. At sa kanya'y sinabi, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol ng kaparusahan? Tayo ay nahatulan ng matuwid, sabi ng isang magnanakaw, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong ito, his point is talking about Jesus Christ, subalit ang taong ito ay hindi gumawa ng anumang masama. Sinabi nung yung isa pa rin na magnanakaw, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sumagot ang Panginoong Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ano makikita niyo po doon? Hindi tulad po ng unang magnanakaw nung sinabi, di ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo kami. Yung ganong attitude, mali po yun. Pagmamayabang po yun. Di ba Kristo ka? Nararapat lang na iligtas mo kami. Kaya ano po nangyayari dito sa mundo? Anong pag-iisip meron ng mundo? Kung Diyos ka, ligtas mo kami. Kung Diyos ka, bakit kami naghihirap? Kung Diyos ka, bakit may pinili ka lang? Kung Diyos ka, bakit hindi lahat? Di ba? Same mindset. Gaya nung unang magnanakaw. But ano ang tamang pagpapakumbaba? Nararapat lang. Sabi ng isang di ba? Magnanakaw, nararapat lang itong nangyayari sa akin. No? At anong sinabi niya? Alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Sinabi niya ba na iligtas mo ko? Hindi. Alalahanin mo lang ako. Kumbaga, yung sinasabi niya, okay lang. Alam ko na karapat-dapat akong parusahan. Alalahanin mo lang ako. He didn't demand na iligtas siya ng Diyos.
Gaya nga ng komentary ni Dr. John MacArthur, sabi niya, ang kanyang kahilingang alalahanin ay isang pagsusumamo para sa awa, na nagpapakita rin na naunawaan ng magnanakaw na wala siyang pag-asa. Wala. But anong naunawaan niya? Kundi ang banal na biyaya. At anong ibig sabihin nun? Ang pagbibigay ng biyayang iyon ay nasa kapangyarihan ni Jesus. Desisyon ng Diyos kung kakahabagan mo ko or kakaawaan. Pero kung hindi man, kung tatanggapin ko man yung kaparusahan, I deserve that. Karapat dapat ako na matanggap yun. Kita niyo po yun? Yun po yung totoong pagpapakumbaba. Hindi yung, Lord, tinatanggap kita. Ba't anong tamang pagpapakumbaga? Lord, I deserve. Pero sa awa mo kung mamarapatin mo kung iligtas, so be it. Another example, yung binasa natin kanina sa New Testament reading, yung magbubuwis, di ba? No, let me read it again. Sabi doon, isinalaysay rin niya. Ito ay talinghaga ng Panginoong Jesus. Mayroong dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Yung isa daw ay Pariseo. At anong sabi? At ang isa ay maniningil ng buwis. Now, para po mas maging malinaw sa inyo, yung mga tax collector maniningil po ng buwis sa time na ito ay pinaka masasamang tao sa society ng mga Hudyo. Pag tax collector kayo, pinakamasama. Kasi kino-consider yung mga tax collector na mga rebelde, mga traidor. No? So meron dalawang tao, Pariseo at maniningil ng buwis. Tingnan niyo po anong sinabi ng Pariseo. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito. Diyos, pinapasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Ganun pa sinabi niya, no? Ito yung tinatawag sa modern time natin na holier than thou. No? Mas mabuti ako sa iyo kasi ako nag-aaral ng salita, ikaw hindi. Puro ka lang social media. No? Sabi pa niya, 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Payat na siguro to. No? Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Subalit, ayun po yung sinabi ng Pariseo. Pero anong sinabi ng maniningil ng buwis? Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo. Tingnan niyo po, no? Na nakatingin sa malayo. Ibig sabihin, ayaw niyang lumapit. At ano pang sinabi? Ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Hindi niya maitaas. Kundi dinadagukan, no? Inaano niya, ang kanyang dibdib. No? Na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. At anong sinabi ng Panginoong Hesus? Sinasabi ko sa inyo, nanaog patungo sa kanyang mga bahay ang taong ito na inaring ganap. Ibig sabihin, pinatawad ng Diyos. Sa halip na nung Pariseo na nagmamalaki sa kanyang mga ginawa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa. Ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. So anong tama na pagpapakumbaba sa Diyos? No? Kahit yung paghingi hindi. Grabe yung gesture niya. Hindi siya lumalapit sa templo, ni hindi siya tumitingin sa itaas. Bakit? Siya'y makasalanan. Naunawaan niya na siya ay makasalanan. Gaya nga ng sinasabi ni, I think it was R.C. Sproul, ang tamang pagkilala sa Diyos at ang tamang pagkilala sa ating sarili ay magdudulot ng tamang pagsamba sa Diyos. So he understood. No? So mga kapatid, sabi nga ni Dr. John MacArthur again, on this, he commented, wala siyang pag-asa kundi ang awa lamang ng Diyos. And ang awa ay hindi dinedemand. Ang awa ay binibigay
At sino magbibigay nun? Yung Diyos. Hindi natin yun kailangan hingin sa Diyos. Kaya ang pag-iisip, no, ito, kayo bilang mga naligtas na, by the grace of God, purihin ng Panginoon, kayo'y naligtas na sa pamagitan ng pananampalataya. Pero ito'y reminder po sa bawat isa sa atin. Lalo na yung mga alam niya na meron siyang ginagawang kasalanan. Alam niyo po ba na ang pag-iisip, kahit po yung pag-iisip na, saka na lamang ako lalapit sa Diyos, saka na lamang ako mananalangin, saka na lamang ako mag-aaral ng kanyang salita, kapag nagrepent na ako, kapag okay na ako. Alam niyo po ba, yan ay pagmamayabang. Katulad rin tayo nung Pariseo. Kapag kaya ko nang gawin, dun ako lalapit sa iyo, Panginoon. Alam niyo, yan ay pagmamayabang. Why? Kasi dapat nating maintindihan na kahit po yung ating pagrepent ay nagmumula sa Diyos. So huwag mong hintayin na ikaw ay maging okay bago ka manalangin, bago ka mag-aral ng salita, o bago ka man pumasok sa iglesia, sa simbahan. Wag. Bagkus, lumapit ka sa Diyos at humingi ng kalakasan na iyon ay iyong mapagtagumpayan. No? Kung magpapatuloy po tayo sa kayabangan, ito po ay magre-resulta ng kamatayan. Yan po ay sa terms ng kaligtasan. Lalong-lalo na po sa mga hindi pa mananampalataya. If meron man po dito ang hindi pa nananampalataya sa Panginoon, ask for His mercy. Siya lang ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Hindi desisyon mo yon. Pero if you recognize na ikaw ay karapat-dapat ng parusa ng Diyos, no? Sabihin mo lang sa Panginoon and beg for His mercy. Do not demand, but unawain mo na siya lang ang magbibigay ng kapatawaran. Para naman po sa mga mananampalataya, sa pagpapabanal po ng Diyos sa atin, let me focus on this one thing only. Ang hindi po dalawa pala. Ang hindi po pagtigil sa kasalanan ay pagmamayabang at pagpapakita ng walang pagkatakot sa Diyos. Although yes, ikaw ay ligtas na sa biyaya ng Diyos. But hindi po natin may kakaila, pwede pa rin po tayong magpakita ng kayabangan sa Diyos. At sa anong paraan? Ang hindi pagtalikod sa ating kasalanan. Yes, magkakasala po tayo, pero make no mistake. Hindi po ibig sabihin na sa biyaya ikaw ay naligtas at sa katotohanan na ikaw pa rin ay makasalanan at maagaw pa rin ng kasalanan, ay kapag gumagawa ka ng kasalanan, yun ay hindi na kasalanan. Naintindihan niyo po? It's still true na kasalanan niyon bagaman ikaw ay napatawad na. At yun ay pagpapakita ng walang pagkatakot sa Diyos. Bakit? In Proverbs 8:13, sabi doon, ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. Sa kabaliktaran, ang hindi pagkamuhi sa kasamaan ay ano? Hindi pagkatakot sa Panginoon. Kapatid, you are saved. Pero ang pagpapanatili sa kasalanan ay pagmamayabang sa Diyos na nagligtas sa iyo. So yes, you will always sin. Pero katotohanan that you must repent. By grace, napatawad ka na. But still, di ba, kung nagawa mong magpakumbaba sa kaligtasan ng Panginoon, magagawa mong magpakumbaba sa pagpapabanal ng Panginoon. Bakit? Kasi gawa niya yun.
Mga kapatid, if you have cherished secret sin, magpakumbaba tayo. Let's repent from that. You are saved. Kung magpapatuloy ka sa kasalanan na yan, by the grace of God, kung naunawaan mo ang biyaya ng Diyos, ligtas ka. Pero mali pa rin yun. Naintindihan niyo po? Kaya minsan kasi, binababa natin yung biyaya ng Diyos. Hindi natin namamalayan, ginagawa nating yung biyaya ng Diyos bilang, okay lang. Okay lang, biyaya naman ng Diyos eh. Pagmamayabang po yun. At ano pa? Pangalawa, ang hindi pananatili sa salita at pananalangin ay pagmamayabang. Bakit po? Dahil ito ay sumasalamin sa pagkakaroon po ng pag-asa ng tao sa kanyang sarili at hindi sa Diyos. Tandaan niyo po, ang Biblia ay ang sukdulang pinagmumulan po ng katotohanan. Di po ba? At ang pagbaling dito ay pagpapakita ng pagpapakumbaba at pag-asa sa Diyos para po sa gabay at patnubay. Ang pagpili na huwag magnilay-nilay sa banal na kasulatan ay nagpapahiwatig ng isang tao ay naniniwala na hindi nila kailangan ng karunungan ng Diyos. Na parang sapat na ang kanilang sariling pag-unawa. Ito ay isang anyo ng pagmamataas dahil ito ay nagpapahiwatig na ang kaalaman at pananaw ng isang tao ay sapat kahit walang nagmumula sa Diyos. Whenever we are not depending on the Word and prayer, yun po pinapakita natin. But anong sabi ng salita ng Diyos in Proverbs 3:5-6? Alam niyo to. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. So you see, sa lahat ng inyong mga lakad, ano bang lakad? Lakad? Hindi, in all of your ways. Pag-iisip, pagdidesisyon, pananalita, sa lahat. Sa lahat. Siya'y inyong kilalanin. Saan nyo yung makikita? Sa kanyang salita. Pangalawang dahilan, ang pagbabasa ng banal na kasulatan po at pananalangin ay itinuturing po natin ng paraan ng biyaya. Ito, siguro bago po ito sa inyo. Siguro narinig nyo po yung salitang means of grace. Sino dito nakakabasa nun? Means of grace. Alam niyo po ba ano ibig sabihin ng means of grace? Or paraan ng biyaya? Ang means of grace po ay yung mga paraan ng Diyos upang patuloy na palaguin at panatilihin ang isang mananampalataya. Again, ang isang mananampalataya. At ano po yung mga means of grace ng Lord? Merong 4. Merong 4 po na means of grace ang Panginoon. Ano yon? Pag-aaral ng salita, pananalangin, Lord's Supper, baptism. Okay? Means of grace yun. Yung dalawa, nagagawa natin, periodically. Pero ano yung regularly na dapat natin ginagawa? Yung dalawa. Pag-aaral ng salita at pananalangin. Again, yung dalawang iyon ay means of grace. Ibig sabihin, ang mga karaniwang paraan kung saan ang Diyos ay nagpapanatili at nagpapalago sa kanyang mga tao, sa mga mananampalataya, sa kanilang espiritual na pamumuhay. Ang pagpapabaya sa mga paraan na ito ay nakikita bilang pagmamataas dahil ito ay nagmumungkahi ng isang paniniwala ng isang tao ay maaaring manatili ang isang tao ay maaaring mapanatili ang kanilang sarili nang walang tulong ng Diyos. Okay? Ang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos at panalangin ay mga gawa na nagpapakita ng kababaang loob.
Bakit? Kinikilala natin ang ating pangangailangan para sa espiritual na pagpapakain at pagpapabago na ang Diyos lamang ang nakakapagbigay. Tindihan niyo po yon? Gaya ng sabi ng Panginoon in John 15:5, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Your source is only Christ Himself. Okay? Pangatlong dahilan, ang pananalangin ay nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos. Di ba? At pagkilala sa Kanyang sovereignty, sa Kanyang pagka-soberano, at pagpapakita sa sarili nating kahinaan. Kapag nananalangin tayo, ibig sabihin po, you recognize na tayo'y mahina at sa ating pangailangan para sa Kanyang tulong. Yun po pinapakita kapag tayo'y nananalangin. No? At sa kabaliktaran, ang hindi pagdarasal ay nagpapakita ng pagmamalaki. Bakit po? Dahil ipinapahiwatig nito na naniniwala tayo na kaya nating harapin ang mga hamon ng buhay. Okay? Gumagawa ng mga desisyon at makamit ang tagumpay ng mag-isa. Sinasalamin nito ang pagtitiwala sa sarili sa halip na isang mapagkumbabang pagpapasakop sa probisyon at kapangyarihan ng Diyos. So you see, gaya po ng salita ng Diyos in Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng pananalangin at pagsamo na may magpagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ano po yung konteksto sa Philippians? Sila po ay inuusig, sila ay naghihirap. Pero ano sabi ni Pablo? Huwag kayong mabalisa, bagkos pray. Ibig sabihin, pinapakita nun na yung dependence nila ay nasa Panginoon. At pangapat, ang pagninilay-nilay sa salita at pagdarasal ay mga paraan upang kilalanin ang espiritual na kahirapan at pangangailangan ng isang tao para sa pagpapabanal ng biyaya ng Diyos. Yun yung mga paraan na nagpapakita na kailangan nyo talaga siya. Sa pamagitan ng hindi pagsali sa mga gawaing ito, ang isang tao ay nagpapakita ng pagmamalaki sa pamagitan ng pagkilos na para bang sila ay sapat na sa kanilang espiritual na buhay. If you know what, if hindi kayo nananatili sa kanyang salita at panalangin, pinapakita nyo na sapat na kayo sa inyong spiritual na kalagayan. Na hindi nyo na kailangan lumago, kaya ko na to. Kaya ko yan. No? Ganun po ang pagpapakita nun. O hindi nangangailangan ng patuloy na gawain ng Diyos sa kanilang buhay. Kapag hindi kayo nag-aaral ng salita at hindi kayo nananalangin, pinapakita nyo po na, Lord, hindi mo na kailangan kumilos sa buhay ko. I can do this. We can do this. Okay, makaka-relate lang yung mga dati kong kasamahan sa previous church. Anyway, yun po ang pinapakita nun, pagmamayabang. And lastly, kapwa po ang pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon at pagdarasal ang nagpapakita ng pagpapasakop sa otoridad po ng Diyos. Amazing lang, no? Hindi ko po ito plinalo lahat, no? Pero amazing, Matthew 6:9, kanina, sa prayer meeting natin, anong panalangin natin? Dumating nawa, kariyan mo. Anong kahulugan nun? Maghari ka sa amin. No? Pero, yun ang panalangin natin. Nananalangin tayo ng ganun. Pero kung hindi tayo nagbubulay-bulay at nananatili sa kanyang salita, anong pinapakita nun? Pagpapakita ng hindi pagpapasakop sa otoridad o paghahari ng Diyos. Ang Diyos ang pinakapanginoon sa ating buhay. At inaasahan niya na susundin ang kanyang mga tao, ang kanyang mga utos at hanapin ang kanyang kalooban. No? Ang pagwawalang bahala sa mga gawain ito ay nagpapakita ng pagmamataas sa pamagitan ng paglaban sa karapat-dapat na pagkapanginoon ng Diyos sa mga buhay natin. Tindahan niyo po yun? At ito ay pagtanggi na magpasakop sa kanyang gabay at patnubay. So mga kapatid, no? Huwag po tayong magpatuloy sa ganong pamumuhay. No?
ito po yung basic na resulta or bunga ng pagliligtas ng Panginoon. Again and again, tingnan niyo po yung baby. Huwag niyo po yung painumin ng gatas for 1 year, 2 years. Ilan na tayo? Magti 3 years na tayo, no? Huwag niyo painumin yan ng gatas. No, Arshan? Try natin. Sample. Ano mayari sa bata? Nakita niyo po ba yung sarili natin sa ganong action, no? Ang pagpapatuloy sa pagmamayabang ay magdudulot ng miserableng buhay. Kahit po ikaw ay mananampalataya na at ligtas na, pwede pa rin pong maging miserable ang buhay mo. Kasalanan ng Diyos? Hindi. Kasalanan natin dahil tayo ay nagmamayabang. Yan po ay magdudulot ng hindi paglago. Ilang taon na po tayo? Magti 3 years na. Tingnan po natin yung paglago natin. Gaya nga ng sinabi ni Paul Washer. Time na? Hindi pa man. Gaya po ng sabi ni, gusto na akong pahintuin yan. Malapit na. Joke lang. Gaya po ng sinabi ni Paul Washer, no, kung pinanood niyo po yung link na sined ko po sa inyo, ganito po kasi talaga yung mga pastor. Ganito po talaga yung puso ng pastor. Hindi lang sila magtuturo sa inyo ng katotohanan. But hihikayatin kayo na gawin at ipamuhay yung katotohanan. Maganda po, no? Nalalaman natin tulip, doctrines of grace, amillennialism, postmillennialism, no? Yung mga mga looks, prax, box, yung mga ganun na mga salita. It's good. Pero kung doon tayo magtatapos at walang application, walang halaga po yung bagay na yun. Lumalaki lang po yung ulo natin. So the heart of a pastor is not only to teach the truth, but hikayatin kayo na gawin yun at ipamuhay yun. Gaya nga sinabi ni Paul Washer, that's really good. Sabi ni Paul Washer, no, yung binasa niya yung libro na yon, yung Home Reformation. Gusto ko pong bumili nun. Sana regalo niyo po sa akin. Okay? Sabi niya, maganda yun kasi naipakita mo sa practical na pamamaraan kung paano ipapamuhay yung katotohanan na yon, sabi niya. At kung yun ay nagagawa mo, makikita mo yung sarili mo sa salita ng Diyos kung lumalago ka ba, sumusuway ka ba, nanghihina ka ba dito sa parteng ito. Yun po ang kahalagahan ng application. At gaya nga ng sinasabi, yung principle at application, kasal po yan lagi. Hindi yan maghihiwalay. So sa bawat katotohanan, ay may katumbas na pamumuhay. Intindihan niyo po yun? Kaya hindi lang po natin sinasabi na ang salita ng Diyos ay hiningahan ng Diyos. So what? Intindihan niyo po? Ano ngayon? Kung yan ay hiningahan ng Diyos. Naintindihan niyo po yun? Now that you know the truth na ang salita ng Diyos ay hiningahan ng Diyos, read it! Yun po yun ang kasunod nun. Basahin. Ang Diyos ang soberanya sa lahat. So what? Ano ngayon? Manalangin ka. Naintindihan niyo po yun? So tunay po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Proverbs 16:18, ang pagmamataas ay nauuna. Pero anong kasunod niyan? Ang pagmamataas ay nauna sa kapahamakan. Una ang pride, sunod nun kapahamakan. At ang palalong diwa, mapagmataas na pag-iisip, ay nauuna. At anong kasunod nun? Pagkabuwal. And another, Proverbs 11:2, kapag dumarating ang pagmamataas, ay dumadating din ang kahiyan. You know what? Bakit po ako nag-focus lang sa pag-aaral ng salita at pananalangin? Marami pong paraan na tayo po ay nagmamayabang, hindi pagpapatawad. No? Ano pa ba ibang paraan? Yung iniisip mo na mas magaling ka sa iba. Pagmamataas po yun. Pero bakit po tayo nag-focus sa pag-aaral ng salita at pananalangin? Kasi po, kung babasahin natin yung buong Biblia, kung babasahin niyo po yung Old Testament, ano pong kasalanan meron ng Israelita? Pagmamayabang sa Diyos. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagiging dependent sa Ehipto, sa ibang bansa at hindi sa Diyos.
Yun po ang pinapakita nun. Even the Gentiles. Alam niyo po kagandahan, no? Ngayon, yung binabasa ko, nire-revisit ko yung pagbabasa ng Biblia. Even po sa mga hentil, meron pong judgment ang Panginoon. Ibig sabihin, yes, hindi sila tao ng Diyos, pero they are still under the Lord of hosts, hari ng mga, ano ba yung host? Hukbo. No, kahit ang mga hentil, nagpapakita sila ng pagmamataas sa Diyos. Sa anong paraan? Kapag ang Israel ay binababa ng Panginoon, anong ginagawa ng mga hentil? Pinagtatawanan sila, pinagmamalabisan ang Israel, no? So, read the Old Testament, makikita niyo po 'yon. Natanong sabi ng Panginoon, the Lord pronounced judgment sa kanila. Sabi ng Panginoon, dahil pinagtawanan nyo, dahil pinagmalabisan nyo ang mga ito ang parusa ko sa inyo. So you see, pagmamataas sa Panginoon. And in the New Testament, ano po ang kasalanan na usually makikita natin? Lalong-lalo na sa mga Pariseo, pagmamataas. Na iniisip nila na yung kanilang obedience sa law ang makakapagligtas sa kanila at hindi itong si Kristo. So the issue there is unbelief na ang pinakaunang anak ay pagmamataas. Gaya ng mamaya in our evening service, gaya ng pagliligtas, ang pinakaunang anak niyo po, ang pinakaunang anak ng pagliligtas, alam niyo po ba? Pagpapakumbaba. Unang resulta ng pagbubuhay muli sa atin ng Espiritu Santo, pagpapakumbaba. Dahil sa pagpapakumbaba natin, tayo nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoong Hesus. So mga kapatid, wag na po tayong manatili sa pagmamayabang. Let us acknowledge our great need of God. Sa anong paraan? Pag-aaral ng Kanyang salita at pananalangin. Hindi po yung pananalangin, Lord, thank you for this day. Gabayan mo ko for today in my work and my school. Hindi po ganun. But panalangin na magawa natin ang kalooban ng Diyos na inihayag niya sa pamagitan ng Kanyang salita. Tandaan natin yung verse 24 sa ating pag-aaral. Ano sabi sa verse 24? Ngunit ang salita ng Diyos ay patuloy na lumago at lumagalap. Anong pinapakita nito? Tunay na nangyayari po ang layunin ng Panginoon. No? Ibig sabihin, ang kaligtasan ng isang tao na nananampalataya ay sigurado. Bakit? Yun po ay sinabi ng Diyos, di ba? At lahat ng kanyang layunin ay nangyayari. Lahat ng kanyang sinasabi ay nangyayari. So sigurado po ang ating kaligtasan. That's why, di ba, lagi ang pasasalamat natin sa Panginoon sa pagliligtas niya sa atin. Pero, kung tunay po na naniniwala tayo sa katotohanan at katapatan ng pagliligtas ng Diyos, dapat ganun rin po ang ating paniniwala at pagtitiwala sa salita ng Diyos na anong sinabi niya? Ang mga inaring ganap ay luluwalhatiin ko. At ano po ang gitna noon? Yung justification at glorification. Sanctification. Ibig sabihin, tunay na mangyayari yung pagpapabanal ng Diyos sa bawat isa sa inyo na mananampalataya. Tunay na kayo ay lalago. Kaya mali pong pag-iisip na sabihin na sa biyaya ng Diyos ako'y naligtas at okay lang na ako ay ganito-ganyan kasi biyaya ng Diyos. Tunay yung justification, pero yung sanctification, binababa natin. Tapos expected ka mo yung glorification sa huli, kapatid. Totoo ang salita ng Diyos. Those that He justified, He will glorify. Ibig sabihin, He will also sanctify yung mga Kanyang ginastify. Wag po natin ibababa ang biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos, ang bawat isa na mananampalataya ay Kanyang papabanalin. Hindi man perfecto. It is not sinless perfection. Hindi po yun. Hindi natin yun maatim.
Isa lamang makagawa nun. Yun ay ang Panginoong Jesus. Okay? Pero tunay ang salita ng Diyos. Papabanalin niya ang sa Kanya. Si Jesus ang nagtatag at nagsakdal ng ating pananampalataya. Siya pong nagbigay. He is the author and the perfecter of our faith. Tapos mamaliitin mo yung pagpapabanal niya. If you believe by faith that you are saved, you must believe by faith that you will be sanctified as well. Siya ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa siya na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik. Kaya po, mga kapatid, ito po sa panahon na to, at this very moment, yung paalala ng Panginoon sa atin ngayon. Alam niyo po ba na yan? Ito po ay patunay na ginagawa ng Panginoon, yung pagpapamanal sa bawat isa. The very fact na naririnig niyo ang salita nito ngayon ng Panginoon, yun ay pagpapabanal niya sa bawat isang iniligtas niya. Hindi niya hahayaan na manatili tayo sa mga bagay na hindi makakabuti sa atin. Dahil ang Diyos na Ama natin na nasa langit, kung meron man kayong mabuting mga ama at ina na hindi kayo inahayaan, how much more our Father who is in heaven. Iingatan niya tayo. Palalaguin niya tayo. Amen? Amen. Siya ang dapat nating asahan at luwalhatiin. Iisa lang po ang nasa itaas. At yon ay ang ating Ama na nasa langit. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po. Sa biyaya mo kami ay naligtas. Sa biyaya mo kami ay lumalago at pinapabanal. At sa biyaya mo, kami ay luluwalatiin mo sa araw na iyong pagbabalik. Salamat dahil lahat ng ito ay gawa mo, O Diyos. Kahit po ang aming pagnanais at pagtupad ay nagmumula sa iyo. Kaya panalangin namin, Panginoon, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo. Ikaw ang maluwalhati sa lahat ng ito. Mga kapatid, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan, at huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri, na kanyang naunawaan at nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan at ng katuwiran sa daigdig, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Naway palakasin at patatagin kayo ng Diyos ng lahat ng biyaya na tumawag sa inyo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Sa kanyang pag-ibig sumagana nawa sa inyo ang kanyang maluwalhating biyaya, upang sa lahat ng bagay, luwalhatian niyo siya at matagpuan niyo ang kanyang kagalakan sa kanyang presensya. At naway ingatan ng kapayapaan ni Kristo ang inyong mga puso at isipan, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang salita. Happy Lord's Day po. At after this, we will have discussion po.